Ngayon lang sir naghahabol to sir sa mga nakaraan niyang anak sir na lumaki sa ibang tao sir. Ngayon lang nahabol sa anak ko Ang lang. sa akin po kasi Ilan po, yung- Teka muna, bakit meron ang anak sa iba? Nakaraan yan sir, may pang-apat ako bilang asawa sir na biktima niya sir, na inanakan, parang ako yung babae, na inanakan niya tapos iniwan. Yan lang sir, pang-ilan ako sir. Ang mga Ilan anak po ko anak sir niyo, lumaki ma'am? sa ibang tao. ano po, Kasi masasama po sa assessment yan. apat po. Yung tatlo po nasaan? Yung tatlo po, bali, naghiwalay kami nung boyfriend ko noon, hati po kami. Tapos yung Pero nasaan po yung mga bata? yung isa po nandun sa side ng lalaki. Lalaki. Yung pangalawa? isa po, inampun po ng yaya niya. Yung pangatlo? O yun sir, o sir, Opo. pinaampun niya Yung sa pangatlo po? nakalaga ngayon sa ano po. Yung pangatlo, nandun din po sa una Lalaki. kong boyfriend. O bakit po yung mga yun di mo kinuha? At bakit, Kaya nga po, sir. bakit itong kay sir ang gusto mo kunin? Siya Hindi naghahabol po, nga, kasi sir, po ano po yan po yung ano ko bilang, hindi naman sabihin na may Ilang, okay, pang sagutin. Ilang taon po yung sa unang, yung panganay po na anak ninyo? ano po, 12 years old po. 12 years old. Yun po yung nasa lalaki, sa Apo. dati yung boyfriend. Tapos yung pangalawa po, Yung pangalawa po, 8 years old. 8 years old. Andun po sa Dun sa boyfriend na dati. Tapos yung pangatlo, pinaampun niyo po sa yaya. Apo. Ba't yung po pinaampun sa yaya? Kasi po yung boyfriend ko po yung kapatid niya noon. Ilang taon po yung pinaampun niyo sa yaya? Halos sanggol po yan sir. Sanggol. Hindi, wag ka mag-iba't ikaw ba si Jing? Ikaw ba si Marjil? Magsasalita ka? Face to face ito, idol. Ano? Okay. Okay, andito si Margel Kibo. Hingi siya ng tulong, idol, na makuha ang kanyang anak na kambal na nasa kanyang dating kinakasama. Okay. Ma'am, si Eddie Henutiva, yung dati niyong kinakasama, andito po. Papasukin natin si Sir. Salamat po, Sir Eddie, sa inyo pong pagpunta rito. Magandang hapon po, Sir Eddie. Magandang hapon din po sir. Ma'am Margel, ayan na po si Sir Eddie. Bago mo kunin yung bata, may gusto kong sabihin sa kanya? Di, bibigay mo na lang sa akin yung mga anak ko. Kasi alam mo ba kung bakit? May ebidensya ako na yung mga anak ko sinasaktan talaga ng yaya mo. Yaya na karelasyon mo. Alam mo ba yun? Nung nalaman mo na pupunta ako kay Sir Tol, anong ginawa mo? Pinapaalis mo ang karelasyon mong yaya. Pinaplipat mo dun sa kapatid niya. Ngayon sasabihin mo, hindi ka taga-Pasig. Hindi ba taga-Pasig ang address mo? Mga Kariak PH, paano kung ang taong pinagkatiwalaan mong maging katuwang sa pagbuo ng pamilya ay siya rin inaakusahan mong sumira nito? Mas masakit pa rito, paano kung ang taong inasahan mong mag-aalaga sa inyong mga anak ay siya pang sinasabing naging dahilan ng pagkasira ng inyong relasyon? Welcome sa React PH. Ako ay isang BS Psychology graduate na nagbibigay ng educational commentary tungkol sa human behavior, relationships, family issues at mga trending public interest topics gamit ang human psychology sa simpleng Tagalog. Susuriin natin ang mas malalim na dahilan sa likod ng kilos, emosyon at mga desisyong ginagawa ng tao. Ang video na ito ay para sa educational purpose lamang at hindi legal advice o psychological diagnosis. Kaya kung handa na kayo, samahan ninyo akong himayin ang kwentong ito at tuklasin ang mga aral na maaari nating mapulot. Pero bago tayo magpatuloy, isang like at subscribe lang po. Masaya na po tayo. Tara, simulan na natin ang video. Santolan, Pasig, alam ko ang address mo, kaya wag mong i-deny. Ang sinasabi ko sa iyo, ipakita mo sa akin ng mga anak ko. Ayaw mong ipakita, di ba? Sinasabi mo nung nakaraang gabi. Oh, ma'am. Ay, Sabi niya, Wow. sabi mo sa akin, nandito lang ang mga anak mo sa Cambridge. Kung gusto mong puntahan, puntahan mo. Pero ano ngayon, nasaan ang mga anak ko? Ha? Pinaalis mo kasi ganito ganyan. Puna 4 kaya. months ko nang hindi nakikita. Umalis ako ng bahay. Hindi, alam mo yun. Umalis ako ng bahay. Hindi ibig sabihin sumama ako sa lalaki. Alam mo ba yun? So umalis ako ng bahay dahil nagparaya ako sa inyong dalawa kasi nung nasa 33 pa lang tayo, alam ko na may relasyon na kayong dalawa ng yaya mo. Sino po yung yaya na sinasabi niyo po, Si ma'am? Rodelyn Villa Isda po. Anong yaya ninyo? Yaya ng bata? Yaya ng anak niya. Yaya ng mga anak namin dalawa. Pero ma'am, pwede natin pagbigyan siya magsalita din? Sige po. Sige. Sir. Yung mga bata na yan, hindi ko yan nilayo sa'yo. Hindi mo nila sa akin? Asaan ngayon? Di ba sinabihan kita noon na punta mo sa bahay kung gusto mo makita pero ayaw mong puntahan. Puntahan nyo sa bahay? Paano ako pupunta sa bahay? Kabilaan ang banta nyo sa akin ng yayayutin mo. Sa unang minuto pa lamang, ramdam na natin ang bigat ng emosyon ng isang ina na gustong mabawi ang kanyang kambal na anak. Kasabay nito ay inilahad din niya ang mabibigat na aligasyon laban sa kanyang dating kinakasama at sa yaya ng kanilang mga anak. Sa human psychology, kapag ang isang tao ay matagal nang nagdadala ng sakit, kadalasan ay sabay-sabay nang lumalabas ang lahat ng kanyang hinanakit kapag nagkaroon siya ng pagkakataong magsalita. Ngunit bilang mga manonood, mahalagang tandaan ang matinding emosyon ay nagpapakita ng nararamdaman ng isang tao. Ngunit hindi pa ito otomatikong nagpapatunay na totoo ang bawat aligasyon. Ang unang aral dito ay huwag agad humusga sa unang kwento na ating maririnig. Ang tunay na pag-unawa ay nagsisimula sa pakikinig sa magkabilang panig at pagtingin sa mga ebidensya na hindi lamang sa emosyon.
Ikaw ba ang nag-umpisa sa atin ng gulo? Sino nag-umpisa? Niloko mo ako. Sa pira ko, nasaan ang mga pira ko ngayon na Makinig ginawa ka. mo? Hindi Ninaldas mo. hindi kita niluloko. Ang pera mo, alam mo yan. Ginamit nung binyag, ginamit nung pangpanganak, ginamit Yun nung... lang yung pira na yun. Ginamit nung Ma'am, ano... ma'am, pwede ba ma'am? Payagan natin. Yun lang yung Ma'am, pira na yun. excuse me. Kasi ma'am, nung ikaw nagsasalita, hindi kanya ini-interrupt. Sige po. Baka pwede naman ma'am, hayaan natin. Yun lang yung pira na yun na ilang taong kong pinapaipon sa'yo yun. Nasaan ang ibang pira na yan? May ATM ka, ayaw mo ipakita sa akin. Ang pira ko yung pinaghirapan ko yan. Bakit di mo maipakita sa akin? Pag tinitingnan ko yan, ayaw ipakita ang ATM, nagagalit ka. O nasaan na yung video na yan? Di mo maipakita, sabi mo, tinapon mo. Imposible, di ba? Andoon lahat ang pira. Tapos ngayon, mga bata na yan, hindi ko pinagdamot sa mga bata na yan. Sabi ko sa'yo, di ba, pumunta ka doon sa bahay sa baras na yan para makita mo mga bata. Anong ginawa mo? Hindi ka pumunta. Dahil natakot ka kay Rodelin sa nag-alaga. Dahil yun ang babae na yan din na nag-alaga sa mga nakaraan mong anak na iniwan mo rin sa mga ibang tao. Sige, tapusin mo Diba? salita mo. Yun ang, isa rin ako sa mga biktima mo, Jing. Isa ako sa mga biktima mo sa mga lalaki rin. Nagtiwala ako sa'yo, binigay ko lahat ng gusto mo. Sa bahay, wala ka nang hanapin pa sa bahay, dahil kumplito sa bahay eh. Pira ko, hinaldas mo. Anong ginawa mo? Pera Mas mariuso ka. Sige, tapusin mo salita Tapos mo. ngayon ito, nabalitaan mo sa mga pinsan mo, nagsumbong na may lalaki ka, na kinakasama mo. Tinanong ka pa doon sa pinsan mo, di ba? Na kung sino yan, te. Sabi mo, pangalawang asawa. Nasaan pala yung asawa mo? Nandoon, nagbabantay ng kambal. Ayusin. Di mo ginawa mo. Ayusin mo. Doon ko nalaman na ang pinagkagawang kalokohan. Ang sabi mo pa sa kanila, hindi malaman ng asawa ko yan pag walang nagsusumbong. Oh, lumabas din, di ba? Hmm. Panluloko mo sa akin, grabe. Ilan taon kitang pinagkatiwalaan bilang asawa. Anong ginawa mo? Oh, ma'am. Maruso ka naman. So, At ma'am, tapos ngayon, ikaw na nga nanloko sa akin. Ikaw pa yung ganito. Nakakatuwa ka sa ginagawa mo. ma'am, yung ATM, bakit ayaw niyo po ipakita sa akin? Pera naman niya yun. Walang ATM po. Paano nasabi mong wala? Nag-withdraw pa kayo ni Rodelin. Iharap mo, iharap mo Bakit sa hindi akin pakita yan. sa akin yan? Iharap mo sa akin yan. Habang nagsasalita ang dating kinakasama, no, lumilitaw naman ang isa pang issue, ang tungkol sa pera, ATM, at mga ipon na umano'y nawala. Kapansin-pansin na pareho silang may kanya-kanyang versyon ng nangyari, no? Kaya lalong nagiging komplikado ang sitwasyon. Sa human psychology, kapag nasira ang tiwala, pumapasok ang tinatawag na confirmation bias. Ibig sabihin, halos lahat ng kilos ng kabilang tao ay otomatikong binibigyan ng negatibong kahulugan dahil sa naunang karanasan. Kapag nangyari ito, kahit ang simpleng paliwanag ay nagiging mahirap ng paniwalaan. Ang aral dito ay simple. Sa anumang relasyon, ang transparency ay mas mahalaga kaysa paliwanag na huli na. Mas madaling mapanatili ang tiwala kaysa ibalik ito kapag tuluyan na itong nawala. Kaya yung yaya mo. Alam mo ba, walang ATM na nangyayari. Wala. Nag-withdraw Ang pera kayo, mo, Rodelin. ang pera mo, ginamit natin ng binyag. No. Kulang na yun, 10,000 na lang natira, di ba? Hindi. Sabi mo, ang nagdahilan ka na hold up ka nung nag-withdraw ka, bumili ka ng Yung na-hold time, up. Ang yun dami ang, mong alibay. yun Ano ang ba? last na withdraw ko sa pera. Alam Teka ko muna, yan. nung ma-hold up, sandali, nung ma-hold up po kayo, pinablatter niyo po yun? Hindi po. Hindi, sir. Ba't niyo pinablatter? Kasi umuwi na po ako ng Sandali bahay. lang po, hold up po yun eh. Kahit na sino po siguro, pag na-hold up, magpapablatter agad-agad. Ba't kayo hindi na pablatter? Hindi ko na po pinano kasi inanuhan po ako ng patalim eh. Okay, tinutukan kayo patalim Opo. habang nag-withdraw. Opo. Magkano po nakuha? Hold Yung upper? sa withdraw ko po na 10,000, nakabili lang po ako ng cake, dalawa. Tapos magkano po natangay ng hold upper? Yun lahat po na pera. Tapos di niyo po pinablatter. Hindi na. Ipinasa Diyos niyo na lang. Inayaan ko na lang po. Okay. So sir, satisfied ka doon sagot? Hindi, sir. Hindi ako maniwala sa pinagsasabihan, sir. Kasi magbe-birthday na yung anak ko, kinabukasan birthday nila. Yung nga aksidente na hold up siya. Hindi ko maniwala kasi nung pinagpunta naman sa bangko para ipablock, pinabalik-balik kami. Sige ko, ba't ganun? Nasa akong nandiyan yung pera, withdraw mo na lahat yan. Ay, pagpasok niya sa bangko, mamaya, dadala ng number lang, labas, tapos uwi. Ba't ganito? Sabi ko, nasaan ba talagang pera na yan? Nung kauli-huli, umamin naman sa akin siya na ang ibang pera nandun sa pinsan niya. Kamag-anak niya, ihinutang ba yung 40,000? Ngayon, sabi ko, Okay, magbigay muna tayo ng komentaryo, no? Sa bahaging ito, mas naging sentro ng usapan ang pagkawala ng pera at ang paliwanag tungkol sa umunoy hold up daw. Dahil maraming tanong ang hindi agad nasagot, natural lamang na magkaroon ng pagdududa ang kabilang panig. Sa human psychology, ang isip ng tao ay naghahanap ng consistency. Kapag may detalye sa kwento na hindi nagtutugma kulang sa malinaw na paliwanag, bumababa ang kredibilidad ng nagsasalita sa paningin ng nakikinig. Hindi ibig sabihin nito na nagsisinungaling na ang isang tao, ngunit ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang malinaw at maayos na komunikasyon. Ang mahalagang aral dito ay ang katotohanan ay hindi dapat kinatatakutan. Kung may hindi pagkakaunawaan tungkol sa pera o anumang mahalagang bagay, mas mabuting pag-usapan ito ng maaga kaysa hayaang lumaki hanggang sa tuluyan ng masira ang tiwala ng isa't isa.
Kailangan natin yan. Yung motor ko hindi ko na mabayaran, maririmata na to. Sabi ko ganun, sir. Tapos ngayon, gabi na napilitan na talaga ako. Sabi ko, punta natin yan kung saan man yan. Pagdating naman sa Cubao, sir, pasakay na kami ng puntang Fairview. Sa taga Fairview nga yung kamag-anak niya yun, kamag-anak ng dating asawa. Pinunta namin doon. Pagdating pa sa Alimol dito, may kakontak na siya, ka-text na parang ayaw niya kami patuloy yun sa Fairview. May kakontak siya na ginugulo niya ang utak ko eh. Inalaro niya ako eh. Tapos nung pasakay kami ng jeep, bigla may tumawag. Gumanon siya. Nandito ako sa Alimol, dito lang tayo magkita. Bilang gumanon, yun na ng utang. Di sabi ko, saan mo sa Alimol sa'yo, pahintay mo dyan, saan sa Alimol? Tara, babatay ng jeep, bumaba lang kami, balik kami Alimol. Pagdating naman sa Alimol, sir, wala naman, kung nasaan na anong oras na gabi na, ipasok pa ko bukas, ano nangyayari na? Nasaan na yung babae na yan? Unang utang yan. Tapos, sabi ko, Di mo po yung babae yung kamit nyo sa Alimol, yung puyong? wala sir, wala kami namin. Hindi, sino tapos sana yun? Sa kanyang side sir ng lalaki ng dating kasama niya, sir, kasama niya. Bakit nyo po i-meet yun sana? Dahil nandun nga daw yung pira niya, ang pira ko, nandun na inutang daw niya, sir. Yung 40,000? Opo, sir. Yung pala, wala naman, Wala, sir. kasi hindi nyo na-meet. Nililito lang ako. Tapos ngayon, sir, ang ginawa nito ngayon, nagpumilit nga ako, sir. Sabi ko, punta natin sa bahay nila kung alam mo yan. May matawag-tawag pa siya ngayon, ganyan. Napilitan na siya, nagagalit na ako. Pilitan na, punta kami sa Fairview. Tapos ngayon, nung pagdating nga doon sa lugar nila, sa kamag-anak ng dating asawa, nililito pa niya ako. Nagtatanong ako, sabi ko, kuya, saan ba yung street na to? Doon yan, kuya, sa unahan. Balik lang kayo, konti lang, yung excuse natin yan. Pagdating namin doon, nililito ulit niya ako. Sabi ko, nagtanong ulit ko, ito na yan, sir, ito na yan. Sabi ko, pamasok kami. Pagpasok po doon namin, sir, hindi mo na niya ako, sabi niya, hintay ka muna dyan. Kasi gusto niya kutsukot sa bahay niyo, kamag-anak ng ano. Di, ang ginawa ko, sinundan ko rin siya. Di, pagdating doon, pagkatok niya sa bahay, ang lumabas po, sir, yung nanay nung kaibigan niya. Hindi ngayon, sabi ko, tinapawisan na malaki to eh, nangangatog na eh sa'yo. Hindi siya makapagsalita doon sa nanay. Sabi ko, te, geto te. Kasi te, yung anak niyo, tinangutang ko daw sa kanya ng 40,000. Nagulat nga yung nanay. Sabi ko, paano mangutang yung anak ko? Supervisor yun sa kanyang trabaho. Mga ka-React PH, mapapansin natin na habang ikinukwento ni Sir Eddie ang nangyari, no, hindi na lang pera ang issue. Ang mas mabigat na nararamdaman niya ay ang pakiramdam na paulit-ulit siyang nalilito at hindi niya alam kung alin ang totoo. Sa human psychology, kapag ang isang tao ay nakakaranas ng magkakasunod na magkasalungat na impormasyon, maaari siyang makaranas ng psychological confusion. Kapag tumagal ito, unti-unting nawawala ang tiwala at nagiging mas emosyonal ang bawat desisyon kaysa lohikal. Ang aral dito ay ang katotohanan ay hindi kailangang itago o paligoy-liguyin. Ang malinaw at tapat na komunikasyon ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang pagdududa at mas malaking sigalot. Ito na ako na sir. Sabi ko, Jing, nasaan na yung pira na yan? Sabi ko ganun. Wala nila siya nagsalita sir, bigla kami iniwanan. Ako nang nakipag-usap, humingi ako pasensya doon sa nanay nung inano niyang kaibigan. Kasi nabala. Opo sir, abala dahil hinahiyang-hiya talaga ako sir. Bakit ganun? Tapos yun na yun sir na ang ginawa na. Sabi ko, tara na, umuya tayo. So, ibig sabihin, yung 40,000 na sinasabi niya inutang Opo sir. ng kakilala niya o kung sino man yun, Opo, sir. walang ganun pala. Wala pala sir, wala katotohanan. pala sir. Kaya ngayon, dinidba ko na, pinabayaan ko na lang, bigyan ko pa rin siya sir. Nag-away kami, tinanggap ko pa rin sa bilang ina ng mga bata. Ngayon, ito na-involved na ngayon sa huli. Lalaki na mismo sir. Pinsan niya na mismo nakita sa ginawa nila. Ako na nga nilok mo, tapos ako pa yung pinaano mo dito. Grabe ang ginawa mo, Jing. Tapos ka na. So anyway, ma'am, bago ka magsalita, ano't ano pa man mangyari, may batas naman kasi tayo below 7 years old, mapupunta talaga sa yung bata kung magkakahiwalay na kayo. Pero itong si Sir naglabas ng sama ng loob kasi nasaktan siya, ikaw pang may ganang magpa-tulfo, magpa-Rafi Tulfo, samantalang ikaw na ngayon ng loko sa kanya. Yun ang pinupoint out Opo, natin, sir. Tama, Totoo sir? yan, sir. Totoo po yan, sir. Ang dami nakasaksi yan, sir. Bago pa, sir, umalis sa bahay sa baras yan, sir. Iniwanan ako na napakaraming utang hanggang ngayon, sir. Nagbabayad ako na hindi ko alam, sir. Magkano po Grabe. yung utang iniwan? Sa iba-ibang tao, sir, eh. Nagulat ako nung pag-alis niya. Pangalan ko ang tinaya niya sa mga utang na yan. Bakit po siya maraming utang sa palagay niyo? Hindi ko alam, sir. Ang laki ng binabinigay ko pira sa kanya, sir. Ang iniiwan ko, sir, laki ng sahod ko dati, sir. Maabot ako ng 15 minsan, 15 days. Minsan 14,000, kukuhanan ko lang ng 2,000 allowance ko pag isang kinsinas lang yan, sir. Magkano po yung nabibigay mo na sa kanya lahat sa Yung palagay tira niyo? na sir ng 14,000, minsan 13,000, ang tira nun, 2,000 lang kinukuha ko dyan. Tapos sa loob ng isang linggo sir, nawawala kung nasaan napunta. Hanggang sa nalugmok na ako sir, bumalik, back to zero ako sir, pati yung pira na pinaipon ko sir, nawala talaga sir. Magkano po yung pinaipon na pera? Kung tutusin, naabot sir ng halos 100 yun sir, kung naano ipon yun sir. Doon muna sa 40,000. Bakit ma'am kayo gumawa ng istorya at napahiya tuloy si Sir at napahiya kayo? Pati yung supervisor daw sa isang kumpanya. Okay. Sa bahaging ito, ikinukwento ang umano'y pagpunta nila sa bahay ng taong sinasabing nanghiram ng pera. Ngunit, ayon sa kanyang salaysay, wala pala itong katotohanan, no? Dahil dito, lalo pang lumalalim ang sama ng loob at pakiramdam niya ay nalinlang si Mister. Sa human psychology, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari po itong buuin. Pero kadalasan, ay hindi na ito maibabalik sa dati. Kaya kapag paulit-ulit na may mga pangyayaring nagdudulot ng pagdududa, mas nagiging mahirap para sa isang tao na maniwala muli.
Ang aral dito ay huwag idamay ang ibang tao sa isang problemang dapat ay kayo lamang ang nag-uusap. Kapag nadadamay ang mga inosente, mas lumalaki ang problema at mas maraming nasasaktan. Dawit pa. Sana ma'am, Nandamay hindi na siya, kayo sir. nandamay ng ibang tao. Dinala mo siya doon pagkatapos nung magkakumprantahan na, bigla kang kumaripas. Kumaripas naiwan po siya. sa malikod. Napahiya kayo. Kung kayo po ay wala palang utang talaga o wala kayong pinautang, sana hindi nyo na po ginamit yung tao. Napakasinungaling yan, sir. Grabe, sir. Saan po napunta yung 40,000? Wala po, naggastos ko lang po yan sa loob ng bahay kasi siya mismo alam niya hindi ako umalis ng bahay kasi may anak po ako. Okay, kung nagastos mo lang po sa loob ng bahay, ba't kinakailangan pa ho kayong magsinungaling? Yun nga po ang mali ko din bilang asawa niya. Kasi hindi po ako nagsasabi sa kanya about sa pera. Ba't po kayo nagtatanong sa kanya? Ba't naglilimo kayo? Tungkol po dun sa pera na sabi niya marami akong utang, siya mismo din po ang gumagamit. Mismo si Ate Benny nag-abot sa'yo ng pera, alam mo yan, 2,000. Yung 2,000 na yun, Jing, hindi ko alam na utang mo yun. Alam mo ba yun? Kasi di ba sinabihan na kita na wala na akong pera. Kaya Paano nangutang nangyari ako yan? para Wala kang maibigay ko sinasabi sa iyo. akin. Yun nga, di Nasaan ba ba? ang mga pera na yan? Nasaan ba napunta yan? Wala na ang pera. Hindi ka nagsasabi sa akin bago nawala yan. Bakit Yun nga ang mali ko eh. Bilang asawa mo, hindi ako nagsabi sa'yo tungkol sa pera. Kuhan mong yan. O, inamin ko naman eh. Hindi ko naman dinina eh. Ilang beses kitang tinatanong hanggang sa magkahiwalay na sana ulit tayo noon. Kaya lang, kita mo pati kapitbahay tumulong na magsalita ka. So sir, anong sa palagay nyo dahilan kung bakit si ma'am ay naglilihim sa inyo madalas? Hindi ko maintindihan, sir. Kasi minsan laging tulala yan, sir. Parang ang hawak niya lagi cellphone, kachat. Ganun. Pag umalis ko sa bahay, sir, hindi ko na alam kung anong nangyari, sir. Kasi itong nakalipat kami nga sa kabilang side, sa side ng pinsan ko. Ang sabi ng pinsan ko, sir, na maalis daw bigla yan, biglang iniwan ang bata doon sa pinsan ko. Basta umaalis kasi may kausap lagi. Hindi ko alam kung saan nagpupunta. Sino po yung mga kausap nyo ma'am? Pati yung anak nyo, tinatabla nyo, basta Yung- mapunta lang kausap. Yung papa ko po, Papa nyo. Okay bang papa, Mrs.? Okay. Dito naman ay narinig natin ang panig ni Mrs. no? Inamin niya na nagkamali siya sa hindi niya pagsasabi ng totoo tungkol sa pera. Ang pag-amin ng pagkakamali ay isang mahalagang hakbang. Ngunit hindi nito otomatikong maibabalik ang tiwalang matagal nang nasira. Sa human psychology, ang secrecy o pagtatago ng impormasyon ay kadalasang nagsisimula sa takot. Takot mapagalitan, takot makasakit, o takot sa magiging reaksyon ng kapareha. Ngunit sa maraming pagkakataon, ang pagtatago nito, ito ay mismong nagiging dahilan kung bakit mas lumalaki ang problema. Ang pinakamahalagang aral dito ay ang katapatan ay mas madaling tanggapin kaysa kasinungalingan. Unti-unting nabubunyag. Ang isang mahirap na katotohanan ay mas nakabubuti kaysa sa isang kasinungalingang paulit-ulit na kailangang takpan. papa ko po kasi pinasok niya ng trabaho. Pag wala pa akong pera, humingi pa ako sa papa ko ng pera. So si Papa yung kuminsan na tumatawag, bigla nyo iwan yung anak nyo sa kapitbahay para punta si Papa. Kasi opo, kukunin ko po yung pera. Yung anak ko po, iiwanan ko po sa tiyahin niya. Iiwan ko na saglit. Kasi wala kaming... Ba't hindi nyo po pinapakilala yung Papa nyo kay... Alam niya po, alam Hindi niya. kasi pinasok ko, sir. Pinasok niya sa Pero yung trabaho. sinasabi niya, sir, hindi ako maniwala na papa yung kaharap niya, sir. Dahil yung ama niya, sir, walang kaalam-alam kahit sa text, hindi marunong basa, sir. Hindi Bakit hindi ko pa pwede tawagan? Oo nga. Ang sabi ni Marcel, yung nagsumbong, Ngayon. ibang lalaki kausap ko, sino yung pangalan ng lalaki na yan? Sige, magsalita ka, magsalita Sino yung ka. lalaki na yan? Yan ang lagi mong kausap. Pati Wag si ka. Inday, ang sabi nila. Huwag ka, alam mo ba, yung kalibin ko ngayon, ikaw may kalibin ka na, di ba, yung yayang karelasyon mo. Ako aaminin ko sa mismo sa harap ni Sir Tolpo. Yung kalibin ko ngayon, boyfriend ko yan, nung dalaga pa ako. Nagsasama tayo, tapos may ganyan ka, pinakasama mo Makinig ka rin siya. muna, hindi pa ako tapos. Mukha mo Hindi din pa yun. ako tapos. Nagparamdam sa akin ng lalaki na yan this July lang nung sinundo yan ni Maricel. Kasama O namin bakit si hindi mo agad Maricel. sinabi sa akin na ganun? Noong May, Tapos ang sabi mo sa, di ba sabi mo kay Marcel, walang makakaalam kung walang magsusumbong. wala akong sinasabing ganon. Kalukuhan Yan si mo. Maricel sa kasi Jimban. Huli mo pala akong lulukuhin lang nun. Makinig ka, yan si Maricel sa Buti kasi nalaman ko. yan si Maricel saka yung pinsan kong lalaki, sila mismo ang nagsasabi sa akin, "Day, kuhanin mo ang mga anak mo kasi pag wala yung boyfriend mo, hindi inaalagaan ng yaya." Nasaan yung Sila ebidensya mismo. mong iharap mo yung Sila- ebidensya mong yan? Anong Hindi iharap? ako maniwala sa Iharap sabi mo. mong yan. Iharap ko sa iyo ang Ikaw mismo ebidensya. sarili mong anak, sinampal mo sa ngusok, dumugo yun na magaang Huwag ngusok. kang gumawa ng kwento dahil nagkakampihan kayo ng yaya mo. Ang nagsabi Huwag sa kang akin yan magsabing- yung pinsan ko. Yung pinsan kalukuhan mo. Kalukuhan Yan mo. si Jimban pag natanggal yan sa trabaho kasi sinasabihan Ikaw mo mismo yan. hindi nga umamin sa pinsan ko na nasampal mo ang bata. magsa- Sa edad Okay, lang ganito yan. po. Ang reason talaga kung bakit pumunta din si Ma'am Margel, Tungkol po sa anak ko. yung sa bata. Dala niyo po yung bata. Wala po Hindi. sila naskalukan po siya. Kasi po, pinapatago niya po kasi nalaman ko po na may contact po ako sa pinsan ko. Yung Pinapaalis anak niyo niya. ba, babae, lalaki? Kambal po sila, sir. Babae. Puro babae, sir. Puro babae. Magto 2 years old. Opo, sir. Ngayong February, sir. Meron kasi tayong batas below 7 years old. Mapupunta ko talaga.
Okay. Mga ka-React PH, no, dito nagsisimulang lumabas ang mga aligasyon tungkol sa pagkakaroon umano ng ibang karelasyon. Pareho silang nagbibigayan ng kani-kanilang paliwanag, no? Kaya sa puntong ito, mahalagang tandaan na ang mga ito ay mga pahayag pa lamang at hindi pa napapatunayan. Sa human psychology, kapag nawala ang emosyon o emotional connection sa isang relasyon, nagiging mas bukas ang isang tao sa paghahanap ng atensyon o validation sa ibang tao. Hindi ito otomatikong pinatutunayan ang pagtataksil, ngunit ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang bukas na komunikasyon bago tuluyang masira ang pundasyon ng relasyon. Ang aral dito ay huwag hayaang umabot sa punto na ibang tao na ang nagiging takbuhan ng ating emosyon. Ang mga problemang hindi napag-usapan ay kadalasang lumalaki hanggang sa tuluyan ng masira ang tiwala. Dapat sa nanay. Opo, sir. Ma'am Margel, yun yung pinunta mo rito. Opo. Yun po ang ano ko kasi una po noon humingi May trabaho kayo ngayon? Sa Wala, ngayon sir. po wala po kasi Oh, kakalabas paano ko lang maano po yung ng bata? hospital kasi may sakit po akong mayuma. Hindi, kaya tinanong yun, sir, para matansya natin kung maging nasa magandang kalagayan yung bata o hindi. Okay, bagamat wala siyang trabaho, pero nasa batas din natin bilang ama, Ayaw nga daw obligasyon po mo niya na suportahan po yung susuporta bata. Hindi ako magsusuporta na kasama. Mas maganda sana kung may trabaho kayo, ma'am. Kaya nga Pero po, kung wala sir. kayong trabaho, then nandiyan po si sir na para magsustento para sa Ayaw bata. po niya, mahaba po yung ano niya. Ang sabi niya sa akin, sustinto lang ang habol ko sa kanya. Sabi ko, hindi naman mapupunta sa akin Di ba yan, yan ang chat mo mapupunta sa yan sa akin? mga anak ko. Di ba yan chat mo sa akin? Kaya gusto mo kuha niya yung bata para masustintuhan ka rin, di ba? Siyempre, sabi mo sa akin, wala akong sinabi Jing, ako. ang mga bata Wala na yan, akong Jing, sinasama. ang Kinig ka sustintuhan muna. ko lang, Jing, Wala akong sinasabi mapagkain na ng ako ang bata, pero hindi susuportahan nakasama mo. doon sa Bakit ako suporta. susuportahan mo? Hiwalay na tayo. Doon ka susuporta sa anak mo. Bakit yan ang chat mo sa akin nakaraan? Andyan yung ako, magchat sa'yo. Binabla. Okay, mag-react muna tayo dito, no? Habang tumatagal ang usapan, mapapansin nating hindi na lamang ang relasyon ng dalawa ang sentro ng isyu. Nadadamay na rin ang kambal nilang mga anak dahil sa mga aligasyong tungkol sa kanilang kalagayan at pag-aalaga. Sa human psychology, ang mga bata ang unang naaapektuhan kapag palaging nakalantad sa matinding sigawan, galit at alitan ng kanilang mga magulang. Kahit hindi nila lubos na naiintindihan ang nangyayari, nararamdaman nila ang tensyon sa kanilang paligid at maaari itong makaapekto sa kanilang emotional development habang sila ay lumalaki. Ang pinakamahalagang aral dito ay huwag gamitin ang mga anak bilang sandata sa away ng mga magulang. Ang mga bata ay nangangailangan ng seguridad, pagmamahal at kapayapaan, hindi ng patuloy na hilwaan. Ako nga ako sa Facebook nung nag-post na ako na yung referral ko kay Sir Tolpo Binalak mo nga ako Pinagbablock na kita dahil kung ano naman pinagsasabi mo. Oo, siyempre, nahiya ka. Kasi Hindi totoo ako naman ang nahiya. mga Di ba sinasabi ko. sa'yo? Sige na, wag mo na patagalin. yung Anong sabi mo patulpo sa akin tayo. last night? Anong sabi mo sa akin? Nandito lang yung mga anak mo sa Cambridge, bakit ayaw mong puntahan? O, bakit ayaw mo puntahan? ilang Katabi lang araw, kita. ilang Katabi araw lang na kita. nandun sa kaluukan ng mga anak ko. Ha? Ano ka? Katabi lang kita, di ba? Katabi? Bakit hindi ka pumupunta sa Kasi Cambridge? binabantaan niyo ako. Gusto ko Hindi kita binabantaan, Hindi, Jing. anong hindi? Hindi ko nilalayo sa'yo ang Parehas mga lang kayo bata ng na yan. yaya mo. Yung yaya mong karelasyon mo. Pal mo. Okay. Ma'am, maayos ba yung tinitirahan nyo ngayon? Opo, mayos po. Nangungupahan po kami ng kalibin ko. Okay. Saan po kayo nangungupahan? Dito po sa may bunga po sa Pladue. Okay, sige. Ngayon ito pong gagawin natin, ipapa-assess po natin sa MSWD kasi may mga aligasyon din si Sir na kailangan din matingnan natin. So, through the MSWD, they will make an assessment kung conducive, ibig sabihin, okay ba para sa bata, sa kambal na tumira doon, kung kanais-nais ba para sa kanilang dalawa na manirahan sa bahay na yon. At kapag sinabi po ng MSWD na okay, then tutulungan po namin kayo para masiguro talaga na mapunta sa inyong mga bata. Hanggat wala pa pong assessment sa MSWD, hindi po muna kami kikilos. Kasi may mga aligasyon siya, mami. Bukas po, schedule namin kayo sa MSWD for assessment. Ganon din si Sir. Pwede ba, Sir? Dalawa kayo harap po sa MSWD. Gagawin ng assessment. Pag sinabi po ng MSWD, siyempre man pupuntahan yung tinitirhan nyo, inspectionin. Kakausapin na siguro yung inyong boyfriend ngayon. Kapag sinabi ng MSWD, okay, pwede kay Ma'am Margel, kami mismo maunguna na kunin na yung bata dito kay Sir. Okay, ma'am? Siguraduhin mo lang pag napasa yung bata, huwag mo pabayaan yan dahil Ay nako, Jing, mamaya, babae yan, baka ibinta mo yung katulad ng Ay ginagawa nako, mo sarili mo. wag mo akong husgahan kasi hindi mo ko pa nga ipagdadamot naibigay sa'yo sa mga akin bata eh. na yan. Ayusin mo lang. Ayusin mo lang dahil wala kang trabaho. Ay, Alam ko bakit mo- nakikitira ka lang sa kamag-anak mo dyan. Ha? Nakikitira ako? Pero sir, kung wala siyang trabaho, Okay. Sa bahaging ito, no, napunta ang usapan sa legal na proseso at sa planong assessment ng MSWD upang matiyak kung saan mas magiging ligtas at maayos ang kalagayan ng mga bata. Ito ang nagpapakita na sa mga ganitong sitwasyon, hindi sapat ang emosyon lamang sa paggawa ng desisyon. Sa human psychology, kapag mataas ang emosyon ng magkabilang panig,
bumababa ang kakayahan nating maging objective. Kaya mahalaga ang isang independent assessment mula sa mga profesional upang ang kapakanan ng mga bata ang maging pangunahing batayan, hindi ang galit o sama ng loob ng mga magulang. Ang aral dito ay kung may mga isyong may kinalaman sa kapakanan ng bata, mas mabuting ipaubaya ito sa tamang proseso at sa mga otoridad na may sapat na kakayahan upang magsagawa ng patas na pagsusuri. Then, obligasyon mo, sir, na magbigay ng suporta Hindi, ayaw nga para daw sa niya anak. eh. Sa mga bata lang, sir. Yes, Mga bata. wag na sa kanya, sir. Sa mga Hindi po bata. talaga sa Talaga. kanya, sir. Sa mga bata lang. Okay, Bibigyan ko po, sir. Kailangan mo pa akong Ihatid ko yan doon sa suportahan. kanya. Ang mga gatas ng bata na yan, kailangan niya mga Tama, bata. tama. Gaganon ko yan, sir. Tama po. Ganun Kailangan, talaga. ipakita mo sa akin yung titirahan mo para masuportahan ko. Pag tinakas mo yung mga bata na yan, ay dyan tayo Hindi, kaya nga sir, ma-involve na natin dito yung mga kinukulam tulad ng MSWD para maggawa po ng on-site inspection. Itingnan po yung tinitirahan ngayon ni ma'am. Bata. Tabing ilog lang, sir. Sa Floodway, sir. It doesn't matter, sir. Kung saan siya nakatira. Basta't yung bahay na tinitirahan niya, kailangan i-assess muna ng MSWD. Let the MSWD make that decision, not us. Sige po, sir. Okay, Wala sir? problema sa akin po yan, sir. Pero kung wala sana ang aligasyon, ma'am, si sir, madaling kunin natin, maski na ngayon mismo, sasamahan na namin kayo. Meron po siya mga aligasyon kasi, ma'am, kailangan din masilip natin. Kaya involve natin mga kinukulan. Okay lang sa inyo, ma'am? So bago mag-Friday, magkaalamanan na. Tomorrow po, schedule natin yung MSWD na pagharap niyo. Okay? Magbati na lang ho kayo, alang sa mga anak niyo. Ay, sa akin naman po kasi. Ngayon lang, sir, naghahabol to, sir, sa mga nakaraan niyang anak, sir, na lumaki sa ibang tao, sir. Ngayon lang nahabol sa anak ko Ang lang. sa akin po kasi Ilan yung- po, Teka muna, bakit meron ang anak sa iba? Nakaraan yan, sir, may pang-apat ako bilang asawa, sir, na biktima niya, sir, na inanakan, parang ako yung babae, na inanakan niya, tapos iniwan. Yun lang, sir, pang-ilan ako, sir. Ang mga Ilan anak po niya, anak sir, niyo, lumaki ma'am? sa ibang tao. ano po, Kasi apat, masasama po sa assessment yan. apat po. Yung tatlo po nasaan? Yung tatlo po, bali, naghiwalay kami nung boyfriend ko noon, hati po kami. Tapos yung isa, Pero nasaan po yung mga bata? yung isa po nandun sa side ng lalaki. Lalaki. Yung pangalawa? isa po, inampun po ng yaya niya. Yung pangatlo? O yun, sir, Opo. pinaampun niya Yung sa pangatlo po? talaga ngayon sa ano ko. Yung pangatlo, nandun din po sa una Lalaki. kong boyfriend. O bakit po yung mga yun di mo kinuha? At bakit, Kaya nga po, sir. bakit itong kay sir ang gusto mo kunin? Siya Hindi naghahabol po, nga, kasi sir, po ano po eh. Yan po yung ano ko bilang, hindi naman sabihin na may Ilang, okay, akong sagutin. Ilang taon po yung sa unang, yung panganay po na anak ninyo? ano po, 12 years old po. 12 years old. Yun po yung nasa lalaki, sa Apo. dati yung boyfriend. Tapos yung pangalawa po, Yung pangalawa po, 8 years old. 8 years old. Andun po sa Dun sa boyfriend na dati. Tapos yung pangatlo, pinampun niyo po sa yaya. Apo. Ba't yung po pinampun sa yaya? Kasi po yung boyfriend ko po yung kapatid niya noon. Ilang taon po yung pinampun niyo sa yaya? Halos sanggol pa yan, sir. Sanggol. Hindi, wag ka mag-iba't ikaw ba si Jing? Ikaw ba si Marjil? Magkasalita ka? Mag 2 taon siya po. Naka-apelido po siya sa... Lalaki. Opo. Tapos Kasi ngayon, wala itong pangapat, ito na yung kambal. Opo, yan po ang sinasabi ko sa kanya. Gusto kong mangyari, ibigay mo sa akin. Sabi ko sa kanya. Pero ma'am, nagugulang pa rin ako ng konti. Ma'am, konting liwanag lang kailangan. Pinampun niyo po sa yaya yung anak ninyo. Dun po sa kapatid po, nung yaya. Kaya nga kapatid pa ng yaya. Buti sana kung kamag-anak, maintindihan ko Kasi, pa. kasi po, Pero hindi nyo kung kano-ano, pinampun nyo lang. Meron pang kapalit na pera, wala po kasi naghiwalay po kami noon eh. Lumuwas po ako ng Maynila. kaya pinampun nyo na lang. Opo, kasi ano po, ayaw naman po nung lalaki ibigay dun sa nanay ko. Kaya sabi ko, sige. Pero ba't hindi nyo po kinuha? Kasi kung pumunta kayo sa amin noon, nakuha natin yun. Uuwi po ako ng probinsya. Tapos, yung mga bata po, doon po yun sa mama ko. Kasi attach po nila sa Corpus. Pero alam nyo po ma'am, yung mga nabanggit nyo sa akin, yan po yung masasama po sa mga pagtatanong ng MSWD, masasama po yun sa assessment. Makikita po yung inyo pong kakayahan at inyo pong mindset, yung inyo pong pagkatao, kung paano kayo bilang isang nanay, bilang isang live-in partner. Lahat po yan, isasama-sama yan. At based on that, gagawa ng desisyon yung MSWD. Alam niyan, para maging ready lang kayo. Apo. Okay? Anyway, ganun pa man, itutuloy pa rin natin yung assessment. Pagbatiin ko na lang kayo. Alang-alang lang sa mga bata, pwede ba yun magkaibigan na lang kayo? Kaysa Parang naman, ganun na nga, total, sir. ikaw ay tatay ng anak niya. Oo, sir. Nanay ka ng anak din niya, di ba? Alang-alang sa bata, magkabati na lang kayo. Sa akin naman po wala na pong problema eh. Basta yung sabi ko lang sa kanya, yung mga anak kong kambal, ibigay lang niya sa akin. Yun lang po. Okay. Wala na po akong ibang ano. Pero pagdating doon sa babae, wala na akong pakialam din ako naghahabol sa kanila. Kasi kanya-kanya na kami. Correct, may kanya-kanyang buhay na kayo. Opo. Pare-pare Yun lang naman po kayo, meron ng mga sariling kinakasama ngayon. Sige po, ganun na lang po. Okay, tapusin natin dito ang video. No? Mga Kariak PH, no, mapapansin natin na kahit pareho silang may matitinding akusasyon sa isa't isa, no, ang host ay paulit-ulit na ibinabalik ang usapan sa isang mahalagang tanong. Ano ba talaga ang pinakamabuti para sa kambal o sa kanilang anak? Sa ganitong sitwasyon, hindi sapat ang emosyon o personal na paniniwala dahil ang pangunahing konsiderasyon ay ang kaligtasan at kapakanan ng mga bata. Sa human psychology, ang best interest of the child ay mas mahalaga kaysa personal na sama ng loob ng mga magulang. Kapag inuuna ng isang magulang ang paghihiganti kaysa sa emotional stability ng anak, ang bata ang kadalasang nagdadala ng epekto hanggang sa kanyang paglaki.
Ang aral dito ay hindi sukatan ang pagiging mabuting magulang, ang pagkapanalo sa argumento. Ang tunay na sukatan ay kung sino ang kayang magbigay ng ligtas, mapagmahal at matatag na kapaligiran para saan. Habang tinatanong ang ina tungkol sa kanyang mga naunang anak, makikita nating sinusuri ng host ang kabuuan ng kanyang parenting history. Hindi ito para agad siyang husgahan, kundi upang magkaroon ng mas malawak na larawan ng kanyang kakayahan bilang magulang. Sa human psychology, ang past behavior ay maaring magbigay ng ideya sa ating mga naging desisyon noon. Ngunit hindi ito nangangahulugang hindi na kayang magbago ng isang tao. Ang tunay na pagbabago ay hindi lamang nakikita sa mga salita, kundi sa tuloy-tuloy na responsableng kilos at pagpapakita ng malasakit. Ang aral dito ay bawat tao ay may pagkakataong magbago. Ngunit ang pagbabago ay kailangang mapatunayan sa gawa at hindi lamang sa pangako. Sa puntong ito, pinapaliwanag ng host na ang lahat ng impormasyon ay isasama sa assessment ng MSWD. Ipinapakita nito na sa mga sensitibong usapin tungkol sa custody ng mga bata, mahalagang dumaan sa isang patas at profesional na proseso. Sa human psychology, kapag mataas ang emosyon ng magkabilang panig, tumataas din ang posibilidad na maging bias ang ating pagtingin sa sitwasyon. Kaya napakahalaga ng isang independent assessment upang ang magiging desisyon ay nakabatay sa aktwal na kalagayan ng mga bata, hindi sa galit o sama ng loob ng mga magulang. Pagkatapos ng usapan, makikita nating nananatili pa rin ang matinding emosyon sa pagitan ng dalawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang hindi pagkakaunawaan, malinaw na ang pinakamahalagang layunin ay ang magkaroon ng maayos na kinabukasan ng kanilang kambal na mga anak. Sa human psychology, ang unresolved anger ay maaring magpatuloy ng maraming taon kung walang handang magpakumbaba at makipag-usap ng maayos. Kapag ang galit ang laging nangingibabaw, nawawala ang pagkakataong makahanap ng pangmatagalang solusyon. Ang aral dito ay pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalikan. Minsan ang tunay na pagpapatawad ay ang pagpili ng itigil ng paulit-ulit na alitan upang mabigyan ng mapayapang buhay ang mga batang walang kasalanan. Mga Kariak PH, matapos nating pakinggan ang magkabilang panig, isang bagay ang malinaw. Ang tunay na problema ay hindi lamang tungkol sa pera, hindi lamang tungkol sa aligasyon ng pagtataksil, at hindi lamang tungkol sa pag-aagawan sa mga anak. Ang pinakaugat ng problema ay ang tuluyang pagkawala ng tiwala at maayos na komunikasyon. Sa human psychology, kapag nawala ang tiwala, nagsisimulang magduda ang bawat isa sa lahat ng kilos ng kaniyang kapareha. Kapag wala ng bukas na komunikasyon, pumapasok ang pagtatago ng impormasyon, pagsisihan at pagbibintangan. At kapag hindi ito naresolba, ang pinakamalaking biktima ay kadalasang ang mga anak. Hindi natin masasabi kung sino ang tama o mali batay lamang sa mga pahayag na narinig natin. Ang mga aligasyon ay nararapat pa rin dumaan sa tamang proseso at sa pagsusuri ng mga kinaukulang ahensya. Ngunit bilang mga manonood, marami tayong maaaring matutunan sa kwentong ito. Mga aral na maaaring baunin. Ang tiwala ay mas madaling ingatan kaysa buuing muli kapag ito ay nasira. Ang katapatan sa pera, relasyon at komunikasyon ay pundasyon ng isang matatag na pamilya. Huwag gamitin ang mga anak bilang sandata sa away ng matatanda. Kapag may seryosong hindi pagkakaunawaan, mas mabuting dumaan sa tamang proseso kaysa pairalin ang galit. Ang tunay na pagmamahal sa anak ay hindi nasusukat sa dami ng argumento, kundi sa kakayahang unahin ang kanilang emotional well-being. Mga Kariak PH, sa huli, maaaring magkaiba tayo ng opinyon tungkol sa kwentong ito. Ngunit, sana bago tayo humusga, lagi nating tandaan na bawat pamilyang nasisira ay may mga batang tahimik na nagdurusa. At bilang lipunan na responsibilidad nating itaguyod ang katotohanan, respeto at kapakanan ng mga bata. Higit sa lahat, ako ang inyong kasama dito sa React PH. Tandaan, bawat kwento ay may dalawang panig, pero ang bawat pangyayari ay may aral na maaari nating dalhin sa ating buhay. Maraming salamat po.